buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya, sa Adilo That ay would be, I take exception. Talagang magaling ano, pero kasi ganito yan sa tingin ko wala siyang privilege. Hindi naman siya senator, hindi siya congressman. Lahat ng sasabihin niya dyan, imputing a crime o ini-impute mo na drug lord yung anak ni Digong para sa yung kapambabastos na wala kang basihan. Sa palagay ko, libel yun. Libelous. Dati kasi nung nasa pwesto pa tong si Estela Trililing na parang bakla. Hindi ako nag-i-impute Sinasabi ko lang si Estela ay parang bakla. Wala namang masama sa pagiging bakla. So, parang bakla ka. So, dati mahilig itong mag-privilege speech na libelous na pero protektado siya ng privilege speech niya sa Senado. Ito rin yung taong nag-walk out nung kinumpronta ni Trillanes kinumpronta ni dating Senator Enrile regarding doon sa pinaggagawa niya sa West Philippine Sea. Ang sagot niya, wala raw siyang obligasyon na mag-report sa Senate President sa kabastusan. At nung sinabi, sige pala, wala ka palang obligasyon mag-report saan, basahin ko na lang to. Nag-walk out itong si bakla. Alam niyo kasi ganito yung tunay na lalaki, hindi niya gagawin niya ng ganyan. Hindi niya gagawin in that manner na para kang mangungurot tapos tatakbo. Kukurot, tatakbo. Sometimes, wala ng media, wala ng arte. Magkita na lang tayong dalawa. Ganon dapat yung lalaki. Wala ng media. Kaya lang kasi mga public figure sila, so syempre susundan ng media. Kaya lang, yung ginagawa ni Trillanes is unbecoming of a man. Walang masama sa pagiging bakla Marami ring lalaking masamang tao. Pero, etong si Trillanes, sa tingin ko ay bakla. Na mahilig siya sa mileage, yung mga ganon-ganon, mga paninirang puri. Diba? Biruin mo, kakandidato ka sa pagka-mayor ng Caloocan. Ala ka namang, hindi ka naman daw taga ron. Gusto mo lang may power ka para, alam mo na, gusto mong, ginagaya mo si Duterte Gusto mo rin mag-mayor So, alam nyo, ito si Trillanes, hindi ko alam kung ba't may mga nabibilib pa dyan Pero alam mo, sometimes, bilang isang ordinaryong citizen, pangit maghamon-hamon sa social media. Di ako naghahamon. Wala naman akong laban Wala naman akong bakla yan puro kasuhan ang gagawin yan. Pero kung may pagkakataon kaming dalawa lang kami, ikulong kami ni Estela, ni Trillanes sa isang kwarto to settle our differences. Masasaktan talaga siya sa tingin ko. Bakla Bakla siya. Again, walang masama sa pagiging bakla. Pero, iinsultuhin mo yon sa isang, alam mo yon, wala kang pananagutan, di ba? Para kang gago na maglalakad ka sa kalsada, tapos makikita kang lalaki, tapos sasabihan mo siya na, hoy, drug addict yung ano mo, tapos meron kang mga bodyguard, ganun. O kaya pagka sinuntok ka, sisirain mo yung parang ganun kababaw siya. Wala nang accountability kasi hindi niya pa siguro naranasan na masapok sa bunganga. Kasi nga, hindi siya lalaki enough na panindigan yung mga sinasabi niya. Yan ang nakikita ko. Nung bata ito, kinulang ito sa disiplina. Hindi ko alam paano naging sundalo to. Ako, hindi ako naging sundalo kasi ayokong gumigising ng maaga Pero, natutunan ko naman sa palagay kong maging lalaki. Hanggang ngayon, tinututunan ko magpakalalaki. Kung paano yung, di ba, huwag ka magsabi ng hindi mo kayang sabihin pag nakaharap yung tao. Apologize when you're wrong. Admit if you're scared. Alam mo yun, lalaki. Minin mo. Accountability, di ba?
Itong si Trillanes, wala nun lahat. Ano siya, di ko alam ba't pinili niyang gawin ganyan yung buhay niya. Di ko alam kung nakakahiya eh. Kung anak ko yan, itakwil ko yan eh. Sa totoo lang, kasi ano ka eh, you're a disgrace. Nakakagigil, nakakagalit. Pero wala naman kasi tayo magagawa. Pagka nag-impute tayo sa kanya ng mga masasama, kakasuhan niya tayo pag maraming nakapanood, maraming nakabasa, maraming, diba? Ganyan lang ang gawain niya eh. Magsisimula siya dahil protektado siya. Kaya nagsisimula siya, mayroong mga nasa likod niya eh. Kaya siya ganyan eh. Pero yung lalakad ka sa kalsada mag-isa, tapos mambastos kang ganyan ng tao, Diyos ko, ewan ko lang sa'yo. Ewan ko lang sa'yo. Kaya akala nung iba matapang. Hindi nila alam yung style ni Trillanes, yan ang pinakabahag ang buntot sa trader ka sa bayan. Ala kang combat experience. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Baka naman meron. Bully ka pagka feeling mo yamado ka. Matapang siya rin kasi dinidikdik ng Quadcom si Duterte. Siguro, akala susundin all the way yung script niya. Umaanghang siya kasi ang modus nila dikdikin si Duterte. Baka hindi mo alam, Trillanes, naaamoy ka rin ng mga bata ni Tambaloslos na dudurugin mo sila pagka na-dispatcha nyo si Duterte. Baka hindi mo rin alam na babalimbing din sila kay Duterte dahil hindi nyo siya madurog. Pero malakas to si Trillanes. Siguro may mga friends to na foreigner. Baka friends sila ni Kamala Harris. Bakla eh. Talagang walang masama doon ha. Hindi libelous yun. Mukha lang. Mukhang bakla yung datingan niya. Para sa akin lang yun. Pwede rin namang opinion niya sa akin. Bakla ako. Parehas lang. Pero mukha siyang bakla. Yan si Trillanes. 8 minutes pa lang yung video. Gawin na natin 10 minuto. Ano yan? Bakla. Kaya pa nakasuntukan yan sa buhay niya kasi duwag yan eh. Yan yung tipong pag nakasakay sa sundalo tapos may kasamang nakasakay sa sasakyan ng sundalo tapos may kasamang mga ibang military tapos naka-uniforme ng sundalo eh, sisigaw-sigaw, "Hoy, kago!" Gaganon-ganon niya. Pero pag yan nasolo mo, baka kung maghubad dyan sa subo kita. Baka ganun ang gawin yan. Kasi nga parang bakla yan eh, nawala siya. Ay sorry, ulit. No offense sa mga kababayan nating bakla. Maraming baklang matino eh. Ito bakla, parang bakla siya na hindi siya matino. Nakakairita na siya sa totoo lang. Parang nakaka-trigger siya. Ang galing niya man-trigger. Ang galing-galing niyang mag-trigger si Trillanes. Kumbaga galing mag-provoke. Kaya talagang parang bakla yan. Trillanes, parang lang naman ha. Parang lang. Parang bakla ka.